Sa panahon ngayon, malaking bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay ang Information and Communication Technology o ICT. Mula sa pag-aaral hanggang sa pagkikipag-ugnayan sa iba, patuloy itong nagbibigay ng koneksyon at kaalaman sa mga kabataan. Salamat sa ICT. Kahit nasa bahay ako, nakakapasok pa rin ako sa klase gamit ang Google Classroom at Zoom. Dito rin ako nakakatanggap ng lessons at activities. Ang online learning ay isang halimbawa ng paggamit ng ICT sa edukasyon. Sa pamamagitan ng internet, mas nagiging accessible ang kaalaman para sa mga mag-aaral. Hi, Wes! Kamusta ka? Maingay dyan, ah. Talaga? Sige, mamaya na lang. Ako naman, gumagamit ng Messenger para makipag-usap sa classmates at teachers. Nagpapadala ng files, nagtatanong at gumagawa ng schoolworks. Ang Messenger at Google Classroom ay kabilang sa Web 2.0 dahil pinapayagan ito ang mga users na makipag-interact, magbahagi ng impormasyon at makipagkomunikasyon online. Web 2.0 ay interactive. Hindi lang tayo magbabasa, nakakapag-comment, nakakabahagi ng mga ideas. Samantala, ang Web 1.0, limitado lamang ang pagbasa ng mga informasyon. Mahalagang malaman ang pagkakaiba ng Web 1.0 at Web 2.0 upang mas maging responsable at maingat sa paggamit ng internet. Ang benepisyo ng ICT ay madaling access sa impormasyon at mas madaling pag-aaral. Ikaw lang. May panig din ito tulad ng fake news, online distraction at misuse ng social media. Kaya dapat natin gamitin ang ICT ng responsable at nagdisiplina. Bilang mga digital natives, responsibilidad nating gamitin ang mga teknolohiya sa tama at makabuluhang paraan. Ang kaalaman, pag-iingat, at respeto sa online space ay mahalagang bahagi ng responsableng paggamit ng ICT. Gamitin ang ICT